po. Ay, magandang gabi po sa inyo, Bombo Steve. Magandang gabi po sa mga tagapanood, tagapakinig, taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines at ng programang Zona Libre. Yes, sir. Kyrie, kumusta po? Maki-update lang po kami, sir. Nabalitaan namin na ngayong araw, inakapiyansa po kayo dahil sa kaso na ibinato sa inyo dahil na lusutan po kayo ng warrant dahil po sa kaso. Pwede natin, sir, i-explain kung ano pong complaint ang doon sa warrant of arrest na binansahan nyo kanina, sir, para mas maintindihan po sa mga tagapakinig natin, sir? Opo, maraming salamat, Bombo Steve, muli, no? Ito po ay parehong kaso kriminal na isinampa ng Department of Justice na ang complainant ay ang National Bureau of Investigation laban kay Manong J. Sonsa. Pareho lang po yung case namin, ano? Yung kaninang umaga na nakapagpiyansa tayo, ito po yung unlawful use of means of publication. Hindi ko nga alam kung ano ito, Bombo Steve, no? Ngayon ko lang ito narinig na kaso. Parang, sabi ko, parang kapareho to sa illegal possession of ugly face, Pero biro, criminal case pala ito, Bombo Steve. Dalawa yan, ano? Unlawful utterances and unlawful use of means of publication in relation to cybercrime law. Yan ang buong kaso. May mabigat-bigat din ang piyansa, 36,000. Kay Manong J, 10,000. Hiwalay pa yung kaso na cyber libel. Ang kaso na ito na isinampa ng Department of Justice upon the complaints of the National Bureau of Investigation, nagugat ito, mga kababayan, doon sa pagtalakay ko. On my part, I cannot speak for Manong J. Sa mga paglabas-pasok ni Ginoong Marcos Jr. sa ospital. Yung unang mga pag-admit nila na talagang nagpa-overnight confinement siya sa isang malaking ospital dito sa Maynila, inadmit yan ng Presidential Communications Office. At 2 days after inamin mismo ni Ginoong Marcos Jr. na mayroon siyang chronic diverticulitis. Yon. Yung kalagayan na yon, nagkaroon ako ng public commentary sapagkat una, yan ay public national issue. Pangalawa, it concerns national interest and national security. At pangatlo, obligasyon po yan ni Marcos Jr. bilang presidente na maging tapat at lantad at hayag ang kanyang health condition. So doon po ako nag-commentary. I did not propagate or I did not publish yung lumabas na fake medical report. Hindi ko po ginawa yon. Hindi ko alam kay Manong J kung nag-post siya sa Facebook niya. Pero kasi alam ko, ang mga medical records ay confidential. Hindi mo pwedeng i-publish yan. So alam ko na hindi pwede. Pero the commentaries I made were in relation doon sa inamin ng Malacanang at ni Marcos Jr. na mayroon siyang chronic diverticulitis o yung pamamaga ng diverticulum. Yung diverticulum, bahagi ng bituka yon. And that is a serious matter pertaining to the interest of the people na malaman kung kaya pa ba niyang pamunuan ang gobyerno at kaya pa ba niyang i-discharge ang duties and functions and the powers and authority of the President vested by the Constitution. And besides, yan po ay nasasaad sa Constitution na kapag ganun po ang mga kalagayan pertaining to the health condition of the President, the people or the public must be properly informed. Kasi po, delikado yan kung itinatago. Ang pinagmulan po niyan, mga kababayan, noong panahon ng kanyang tatay, mayroon na pala siyang lupus erythematosus. Nagda-dialysis na siya para may mini hospital facilities na sa Malacanang. Hindi pa niya sinasabi na gano'n ang kalagayan niya. Noong bago po bumagsak ang diktadura ng panahon ng 1986, 84, 85 po, hindi na maganda ang kalagayan ni Marcos Sr. But because wala po ang office of the Vice President during that time, dinisolve po yun, Bombo Steve, mga kababayan, walang constitutional succession. Kasi nga, mixed parliament yun presidential parliament, may batasang pambansa. So, it was politically, structurally complicated nung panahon na yon. So, nang mabuo ang 1987 Constitution na ilagay po yung provision na yon that when the President is facing or undergoing
serious medical condition and health condition, that condition must be publicly updated or be open as an information to the people. Doon po ang take off ng komentary ko. So I would like to correct na nagpalaganap ako ng fake medical certificate. I did not. At hindi ko po yun pinatulan. Pero just the same, kinasuhan kami ng NBI through the DOJ. Kaya nagpiyansa ako kanina kasi may warrant of arrest ako doon sa kaso na unlawful use of means of publication in relation to cybercrime. Hindi pa po lumabas ang warrant of arrest sa cybercrime. Cyber libel. Cyber libel. Wala pa po. Pero kasabay ko rin po doon si Manong J. As far as I know, Manong J. Sonsa was already released 7 p.m. last night sa similar case pero separate branch of court sa Pasay. Yun pong update ko ngayon na Bombo Steve. Ibig mong sabihin pala, sir, yung ipinost nyo na bill kanina, yung 36,000 is a unlawful publication. Ibig mong sabihin na may posibleng may susunod pa, sir, doon po sa cyber libel na susunod na warrant sa inyo? Possibly po, dahil ang order ng court sa branch 111, Pasay RTC, kasama ko na dyan si Manong J, cyber libel, inutusan niya ang Department of Justice to submit the counter affidavit na ginawa namin during the preliminary investigation. Hindi na-attach sa information filed in court. So, technically, procedural requirement yon na kung may complaint, may counter affidavit, hindi naka-attach. So, 5 days. So, pagpalagay natin, Friday or Monday, baka mag-issue ng warrant of arrest. Kung hindi ma-actionan, ang gagawin po na motion to quash information na binabalak po isumiti at i-file ng aming volunteer lawyer na si Attorney Mark Tolentino tomorrow or before Friday. So kung yan po ay makapag-file ng motion dito sa unlawful use of publication at saka sa cyber libel crime, it will be another 10 days or 15 days. Pero kung hindi makapag-file at may submit ng DOJ, hindi kami makapag-file ng motion at walang pagbabago, baka Friday or Lunes, another warrant sa cyber libel. Possibility. Pero mabuti na lang po, sir, dahil ang ginawa ng NBI kay Mr. Jason Sa, hindi po nila nagawa sa inyo. Dahil hinuwi pala si Mr. Jason Sa noong Biyernes ng gabi, tapos paano siya magpiyansa, mabuti na lang kayo, sir, hindi kayo napasok doon sa jail facility. Nakachamba lang po ako dahil wala ako sa Metro Manila during the time. Pero just the same, napakalala po ang na-commit na paglabag sa karapatan ni Manong J bilang malaya, no? Kasi sinadya, sa tingin ko, opinion ko to, parang sinadya ng NBI na samantalahin ang maling arrest order. Kasi ang arrest order ay nakalagay not bailable. Pero yung offense, yung arrest order not bailable. Pero yung offense, bailable. Kaya nga nakapagpiyansa, di ba? Kinorek ng judge. Ibig sabihin po, kung ang NBI ay walang malicious intent na pahirapan at permisyuhin kami ni Manong J or si Manong J na lang, at hindi siya ikukulong ng 5 araw dahil April 30 is sinerve yung maling warrant of arrest na may not bailable, no? Not entirely mali. Pero there was a portion in the warrant na seriously erroneous. Mali talaga yung portion na yun, Bombo Steve, mga kababayan. Pero it made a lot of negative effect to the rights of Manong J. Yung portion, one line lang, yung one sentence line na yun, not bailable, / no bail. Ibig sabihin po, parang naging heinous crime bigla. Ang unlawful utterances, unlawful publication. Na sinabi ko nga, na ito ay parang jaywalking lang naman. Parang alarming scandal na nagmahoy ka ba? Ano? Kaya nagpintura ka ng mga pader na pribado o nagtapon ka ng basura sa gitna ng kalsada. So, ang kaso mo niyan ay either 3 months or 6 months imprisonment o penalty lang. Ganyan pong ibig kong sabihin. Bakit naging not bailable? Ang problema, Bombo Steve, mga kababayan, sinadya po na kunin yung warrant na yon April 30 hapon na. Wala ka nang mapuntahang korte paggabi na. Din kinabukasan, May 1, Biyernes. May 2, Sabado.
May 3 linggo. May 4 pa ng gabi nakalabas si Manong Jay. Halos 5 araw po na na-deny si Manong Jay Sonsa ng kanyang karapatan. That is a serious offense. Kaya the judge kahapon in an open court nagkaroon po ng public apology. In an open court tumayo ang judge at humingi ng paumanhin at kapatawaran kay Manong Jay. Kasi alam ng judge na pwede siyang matatanggal o madidisiplina sa ginawa niya. Pero ang mas higit na nakakagalit dito, yung malisyusong attempt ng NBI na ikutan ito. Because the NBI could have told the court, tama ba to? Not bailable? Minor offense to. Hindi naman to heinous crime. But they did not. Instead, there is also an existing DOJ circular, Department of Justice circular, at least nakikinig yung mga tao ngayon, na hindi ka pwede, as much as possible, hindi pinapahintulutan or hindi ginagawa ang pag-serve ng warrant of arrest sa gabi, weekend, or holiday. Dahil nga madideprive ng karapatan ang tao na makapagpiyansa, maliban na lang kung ang offense ay non-bailable. Ibig mo sabihin, sir, ang violation pala, sir, yung ginawa ng NBI? Violation sa DOJ circular. At the same time, the presence of malicious intent, yung malisyosong diskarte ba? Diskarte bulok na pahirapan ka. Diskarte bulok talaga. Alam nilang mali ang nakalagay doon na not bailable. Itinuloy pa rin nila. At alam din nila na may DOJ circular na bawal mag-serve or as much as possible, hindi sana isiniserve ang warrant of arrest sa gabi, madaling araw o padilim na o kaya holiday o Sabado o Linggo para ma-deprive ang tao, yung individual na makapag-apply ng bail application. Lalo na kung hindi na naman heinous crime like murder, terrorism, bank robbery, o mga rape o mga kaso ng arson. Kung hindi ganun ang nature ng kaso, ang DOJ circular o Department of Justice order nagsasabi ng serving of the arrest order araw at makakahabol pa sa office hours. Hindi weekend, hindi holiday. Ang ginawa kay Manong J. Bombo Steve, mga kababayan, sinadya ng NBI na i-timing ito at hindi nila ibinalik sa court na tama ba to? Not bailable? Dapat mali lang ang na-type. They did not do it. So 5 araw na nakulong si Manong J. Deprived of his right to liberty. Sino magbabayad niyan? Actually, kung tanungin mo ako, and even lawyers na nakikinig siguro sa iyo, that malicious and manipulated serving of the arrest order with an erroneous component stating non-bailable an offense that is supposedly bailable is tantamount to grave abuse of authority, gross ignorance of law, resulting to arbitrary detention, which is a serious crime. Kung ipopurso ni Manong J, tatamaan ng judge, tatamaan din ng NBI. Pero wala pong plano, sir, na mag-counter si Mr. J. Sonsa? I think nagpapahinga siya ngayon dahil sa trauma. Sino ba naman ang hindi matraumatized nito, Bombo Steve, no? Hulihin ka gabi, walang korte kinaumagaan, 4 na araw. Ipapasok ka sa kulungan. So, sino bang matutuwa niyan? But ito ang punto natin na 1 minute, 1 day, 3 days, or 1 taon, it does not matter kung ang ginawa ay illegal detention or arbitrary detention. It's still arbitrary detention. Pero kita niyo nangyari kay Bong Navarro? Life imprisonment ang nangyari kay nang makita ng korte na 3 oras para siyang binugbog at ginapos. At hindi yun nakita kaagad. Yung mga bumugbog at gumapos, hindi lang physical injury ang nangyari. Grave offense, serious illegal detention na nagkaroon ng life imprisonment sentence si Dennis Corneo at si Cedric Lee. So, ganun kabigat pong nangyari kay Manong J. Kaso lang, hindi ako makapagsalita in his behalf. Bagamat kapareho kaming kasong kinakaharap, that single line, not bailable, na sinabi ng judge, inamin niya nagkamali talaga sila. Either pinalusutan siya ng kanyang clerk of court, pinalusutan siya o hindi sinasadya. Pero it does not matter anymore because once you attach your signature as an authority of the court like a judge, you take responsibility to the consequences of your order. At ang NBI, naloko-loko din ang pag-serve noon, ginamit nila yon at sinadya na itulak sa gabi. At halos 5 araw,
na nawalan po ng kalayaan si Manong Jay sa isang mali na pag-serve ng arrest order sa isang mali na bahagi ng isang arrest order. This is complicated. I think this is maybe the first time. I don't know. Kaya nga mainit ito na diskusyon. Ang problema lang nito, Bombo, Steve, ng judge kung magkaroon ng motu proprio investigation ang Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Kasi pwede itong gawin kumalat na sumabog na. At nag-public apology siya in an open court. Bagamat that is mitigating, pwede magpagaan ng kanyang pananagutan kung sakali mang may pananagutan siya at sisingilin siya sa accountability niya ng Korte Suprema na siyang nagsusupervise sa mga court. But the damage has been done to Manong Jay. Pero kung akong sisisihin ko dito na mas mabigat, yung malicious intent ng NBI na perwisyuhin, ipahiya, at talagang ipasok sa kulungan si Manong Jay sa isang kasalanan na hindi pa naman na-prove at kasalanan na napakagaan lang naman na kaso, pero dahil lang sa pagkakamali na yon ng court na not bailable na nailagay, 5 araw na nagdusa si Manong Jay na nawalan siya ng kalayaan. Pero baka sinadya talaga yun, sir, na mga hindi ng NBI dahil may basbas ng kanilang hipi na si Attorney Melvin Matibag. That I would like to agree. Ang ganyang pananaw ay hindi malayong mangyari o nangyari nga yan. And dahil nga po dito sa nangyari na ito, nakikita natin ngayon that the NBI is becoming like a political operator, political persecutor rather than a professional law enforcement agency. That is dangerous and nakakatakot yan, Bumbo, Steve, mga kababayan, kasi pwedeng gawin yan sa iba pang mga critics, including critical media. Nagagawan ka ng kaso, and then magaan lang naman na kaso, tapos panulusutan na nagkamali ang korte, doon sa paglagay na not bailable, isi-serve sa iyo ang warrant of arrest, Biyernes ng gabi, Lunes, Martes ka pa makakapagpiyansa. That is how what happened to the abuse of a possible manipulated situation of an erroneous warrant of arrest na minanipulate or na-exploit ng NBI at hindi man lang ibinalik sa korte at sinabi, di ba bailable to? Bakit non-bailable? Instead na ibalik sa korte, isinerve nila at ikinulong si Manong Jay Sonsa. Yes, sir. Ang mahirap niyan, sir, kung ang nangyari kay Mr. Jay Sonsa, kung mangyari, sir, sa mga ordinaryong Pilipino na walang kaalam-alam dun sa batas, pagbasa nila, walang kilalang abogado, walang kahit sinong pwedeng masandalan, so non-bailable, nakakaawa, sir. Agree. Hindi ganun kadali kumuha ng abogado, Bombo Steve. Mabuti na lang po at nag-volunteer si Attorney Mark Tolentino na samahan at balik-balikan si Manong Jay sa kulungan. Wala man kami pang bayad, Bombo Steve. Ako nangutang pa ako ng 36,000. Hindi naman sa Bombay. Kilala lang, Bombo Steve, no? I'm just making lighter our discussion dahil perwisyo talaga siya sa mga kagaya namin. Pero I like your point. Kung nagagawa ito ng NBI sa mga personalities like veteran journalist, si Manong Jay Sonsa, si Ka Eric is a public figure in terms of social media public commentary. Kilala tayo ng tao, na-interview ako sa media. Ano pa kaya yung pagtripan ka ng mga makapangyarihan, malalaking tao, negosyante, politiko, gagamitin ng NBI, papailan ka ng kaso. At dahil tinarget ka, ordinaryo ka lang, wala kang access sa lawyer, wala kang alam sa batas masyado, pwede ka palang maging illegally detained. At ikaw ay walang kaalam-alam na hindi ka pala dapat nakulong. That is a reality with the kind of leadership right now na dinala, or with the kind of a leader. Leader sana siya ng professional law enforcement. Itong si Melvin Matibag, abogado pa ito, pero nakikita natin ang tendency of abuse of authority and ang tendency to maliciously exploit the weaknesses of the law and the weaknesses of legal processes to the advantage ng kanyang boss na politiko o ng mga gumagamit sa kanila at napakadelikadong epekto sa ordinaryong mamamayan. That is a very good point na ni-raise mo, Bongo Steve. Yeah. Okay, sige. Maraming salamat po, no, sa reaksyon niyo hinggil dito. Sa kabilang banda po, kay Rick, no, sa usaping impeachment, no, kay VP Sara Umusa na, sir. Galing doon sa Committee on Justice, so posible mapaangat na ito doon po sa
sa plenary. So anong nakita nyo dito, sir? Anong mga pananaw nyo hinggil sa impeachment na kinaharap ng Vice Presidente, sir? Ay, expected natin yan, Bombo Steve, na makukuha nila ang minimum 106 or 107 na mga signatories na pipirma sa plenary, magboboto, din ipaakyat sa Senado. Expected natin yan, mapapahiya po si Marcos Jr., si Sandro Marcos, na siyang nagmamaniobra ng lahat. Pero kahapon may narinig akong pahayag galing kay Congressman Igay Erese at Congressman Toby Chanco. Ang sinasabi nila, may money involved. May tag 2 million, may tag 20, may tag kada attendance. So kung bibilangin daw yung attendance, aabot ng 25 million ang nakuha ng mga nag-attend doon sa Committee on Justice na dumudurog at nagpapahiya kay Sara Duterte. And that is a serious allegation. Pero hindi na nga pinayagan din si Congressman Leandro Lipeste na mag-privilege speech. Yeah. Pag hindi gusto, pinapapayan ka ng microphone, kukuhanan ka ng maze na Congress, din sasaraduhan ka sa plenary session. I think may katotohanan na may mga perang gumalaw, pera ng taong bayan, panunuhol, of course. Ang naririnig natin at itinuturo ng mga maraming kongresista na kasi nakakaabot din sa akin ng informasyon, Bombo Steve. Marami din tayong kakilala dyan sa Congress. With the level na naabot natin sa ating network, sa political activities na ito, tag 25 million nga ang naging budget per head. At ang amount was 650 million noong panahon na nagde-deliberation sa Committee on Justice. 650 million during the voting. 1.3 billion. And on the plenary, 10 billion ang inihanda. Meaning 50 million per congressman, 200 congressman ang target. Kung ito'y totoo, nakakalula, nakakagalit ito kasi pera ito ng mamamayan. Kung hindi totoo ito, dapat pabulaanan ito at ipaliwanag ng nila Speaker Budget D. Pero tahimik sila kumakalat po ito. Yung 10 billion budget for May 11. At baka nga, before pa dumating ang May 11, napamigay na to. 50 million per vote. Minimum ito. Bombo Steve. Hindi ko alam kung mas malaki doon sa mga sobrang sip-sip. Like Terry Ridon. Sobrang sip-sip ito. Si Luistro, sobrang sip-sip. Baka doble. So, sa tanong mo, saan ito patutungo? I believe, hindi ito ganoon kadali na makakalusot sa Senado. And naniniwala din po ako mga kababayan, hindi ito simpleng i-ignore ng Korte Suprema. Alalahanin natin, may nakabinbin po na petisyon for certiorari and review on the constitutionality and validity of the authority of the Committee on Justice and the House of Representatives sa kanilang pangbabaluktot na ginawa sa impeachment process, including violation ng secrecy of law, pang-secrecy law, Anti-Money Laundering Act, at ang constitutional guarantee on the equal protection of law, Data Privacy Act. Marami pong nilabag na batas. And I do not think so that the Supreme Court will turn a blind eye. Kaya nga sa kahapon, nagsabi na sila Senator Amy Marcos, si Senator Robin Padilla, well, they can get that number, but it's a different matter if they can pass it on na gawin din nila ang ganong diskarte sa Senado. May oposisyon dito. Hindi ganun kadali na makakalusot ito. But as far as your question is concerned, makukuha ba ang 106 or 107 minimum 1/3 vote para ma-endorse sa plenary, mabutuhan at may pag-aakyat ang articles of impeachment sa Senado for trial? May possibility. Pero maraming iskandalo ang mabubulgar dito, Bombo Steve. Lalo na sa age of information, sa panahon ng social media ngayon, hindi na ito may tatago. Kaya nga nakalaabot sa amin 1.3 billion sa Committee on Justice na ipumudmod na. And there is a standby 10 billion. 50 million each sa boboto ng yes to impeachment of VP Sara on the plenary on May 11. That's around 200 Congress members na target nilang babayaran. At lumalabas ang pangalan, hindi lamang ni Speaker Budget D, kundi ni Congressman Sandro Marcos. So kung may basbas ni Sandro Marcos at siya ang umaaktong operator-tirador sa loob ng House of Representatives, hindi malayong ito ay may konsenti ng kanyang tatay. Na si Marcos Jr. And that is now an open information coming out in the public.
Pero if no, na makalusot ito, sir, diyan po sa Kamara, pagdating doon sa Senado, posibleng dadaan pa ito sa butas ng karayom. Sigurado yan, Bombo Steve. Baka nga hindi mag-trial ito kung Oo. ang Supreme Court mag-decide na may nangyari na abuse of authority, lack of authority, and nagkaroon ng illegal na mga aksyon in the process of impeachment findings and process like paglabag ng lantaran sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Protection Act, Anti-Money Laundering Act, at iba pang mga provision ng saligang batas, when the Supreme Court will declare that it was null and void because the process was tainted by illegal acts. Therefore, the entire process will be declared again for the second time unconstitutional, null and void by the Supreme Court. Malamang hindi matutuloy ang trial sa Senado. Yeah. Pero kung matutuloy man at hindi mag-aksyon ng Supreme Court, pabayaan nyo na lang na umusad at itutuloy sa at itutuloy ng Senado ang mag-convene sila ng impeachment court. Sa tingin ko mahirap din kunin ang 16 senator votes to convict Sara Duterte. That we are going to watch. Kasi ito ay in the next few days malaki po ang mga mangyayaring ito. Oy, pero Bombo Steve, mga kababayan, marami na ang umatras. Doon sa dating nag-sponsor, I think 15 congressmen na or members of the House of Representatives ang umatras bilang co-sponsor sa committee report na ito. Yeah. Sige. With that note, Kay Rick Sir, maraming salamat po no, sa napaka-importanting talakayan natin ngayong gabi. Baka may mensahe po kayo dagdag, sir, no, na iparating no, sa mga nakikinig at sa mga nanonood natin sa ngayon, sir. Maraming salamat sa oportunidad na ibinigay ng Bombo Radio Philippines sa programa ng Zona Libre. Magmatyag at matuto tayo sa nagaganap bilang mamamayan at makilahok tayo sa mga talakayan na ito para alam natin ang ating mga karapatan at alam natin ang paninindigan natin. At tinatalakay natin ito hindi para kalabanin ng gobyerno, kundi para itulak ang reforma at pagbabago at patigilin na ang kaabusuhan at mga pandarambong at korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng ating pakikilahok bilang informed citizens o mga mamamayan na may mataas na kaalaman sa nagaganap sa ating bayan sa pamamagitan ng talakayan na pinoprovide ng Bombo Radio. Mabuhay po ang Zona Libre at ang Bombo Radio Philippines. Maraming salamat, Bombo Steve, at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Daghan kayong salamat. Ang atong